Si Eliahu Cohen, o mas kilala sa Eli Cohen, siya ang pinaka-famous na espiya at itinuturing na bayani ng Israel. Siya ang pinakamalupit na naging espiya ng Israel. Ano nga ba ang istorya ng taong ito? Actually, napasok niya lang naman ang gobyerno ng Syria at nakapagkalap ng mga mahalagang impormasyon mula sa loob nito na naging susi sa mga naging tagumpay ng Israel sa mga pinagdaanan nitong digmaan. Pero paanong nangyari na nakuha ni Eli Cohen ang tiwala ng Syrian government na kilalang kaaway ng bansa? At papaanong naipasa niyang lahat ang sikretong nakalap niya rito patungo sa Israel sa loob ng 3 taon na pamamalagi niya sa Syria bago siya i-execute dito noong 1965? Pag-usapan muna natin ang Mossad. Ang Mossad, ito ang intelligence agency ng Israel. Ang Mossad ay naitatag noong December 13, 1949. Lahat ng mga Mossad agents ay halos naging bahagi na sa hindi mabilang na pagkalap ng impormasyon para maisagawa ng Israel ang kontraterorismo. Paano nga ba naging most valuable asset ng Mossad si Eli Cohen? Si Eli Cohen ay pinanganak noong 1924. Nagmula siya sa Syrian Jewish family na naninirahan sa Egypt. Nung itatag ang State of Israel noong 1948, ang pamilya ni Eli Cohen ay agad-agad nag-immigrate dito sa Israel mula sa Egypt. Pero nung tumungtong siya sa kolehiyo, bumalik siya sa Egypt para tapusin ang kanyang engineering degree at para makiisa sa Jewish at Zionist activities. Pero noong 1956, dahil sa pagtaas ng anti-Semitic sa Egypt, naging toxic na sa mga Hudyo na manirahan dito. Ang anti-Semitic, ito yung grupo ng mga tao na nagdi-discriminate sa mga Hudyo. So si Eli Cohen ay bumalik sa Israel. Dito, napangasawa niya ang Iraqi Jew na si Nadia at nagkaroon ng 3 anak. That time, naghahanap siya ng trabaho at noong 1957, ang Israeli Defense Forces o IDF ay nirecruit siya bilang counterintelligence analyst sa opisina. Kaso, naging boring kay Eli Cohen ang trabaho niyang ito, kaya di nagtagal nag-resign siya rito. Pagkaalis niya rito, sinubukan niya mag-apply ng trabaho dito sa Mossad bilang agent o espiya na mas magiging exciting para sa kanya. Nag-apply siya rito pero hindi siya natanggap dahil nakitaan siya ng potensyal ng pagiging reckless o hindi pagiging maingat na hindi makakabuti sa institusyon. Kumbaga, ang kailangan kasi ng Mossad agency ay yung taong mainahon at sobrang maingat sa lahat ng kanyang gagawin at bibitawang salita. Mahalaga kasi ito para mapanatili kang buhay hanggat nasa poder ka ng teritoryo ng kaaway. Bagamat hindi tinanggap ng Mossad agency si Eli Cohen, nanatili pa rin ang kanyang mga file sa Mossad. Ito ay dahil si Eli Cohen ay maraming alam na lengguwahe at meron siyang photographic memory na ilan sa mga mahalagang katangiang kailangan ng pagiging espiya ng Mossad. Bukod sa Hebrew, si Eli Cohen ay marunong din magsalita ng English, French at Arabic. Noong 1960, ang Director General ng Mossad na si Meir Amit ay nagganap ng special agent na ipapadala sa Damascus para pasukin ang gobyerno ng Syria para mag-espiya rito at magkalap ng mahalagang impormasyon. Maraming na-interview na aplikante ang Director General ng Mossad para sa posisyong hinahanap nito. Pero wala siyang nakitang fit para sa misyong ito. Kaya ang ginawa ng Director General, tinignan niya lahat ng mga files ng mga aplikante noon na hindi natanggap. Dito, nakita ng Director General ang file ni Eli Cohen at nireview niya ito. Sa loob ng ilang linggo, pinamanmanan siya sa Mossad agents para i-survey ang pananalita niya ng Arabic. At finally, nakitaan nila ng potensyal si Eli Cohen na siguradong mag-fit ito sa misyong ito. Kaya agad-agad siyang nirecruit at sumailalim sa matinding training. Siyempre, tuwang-tuwa si Eli Cohen sa opportunity na to. Bagamat wala pa siyang idea kung anong misyon ang papasukin niya. Dahil matagal na niya talagang gustong makapagtrabaho sa Mossad. So sumailalim siya ng 6 na buwan na training. Dinevelop sa kanya ang kanyang photographic memory. Pinamemorize sa kanya lahat ng iba't ibang modelo ng tangke,
aircrafts at mga kanyon at marami pang ginawang activity sa kanya para tumalas ang kanyang memory. Tinuruan din siya ng Syrian accent sa pagsasalita ng Arabic at tinuruan na mag-operate ng maliit na technologically advanced radio transmitter na magagamit niya sa kanyang pamamalagi sa Damascus. Natapos ni Eli Cohen ang training at ready na siya sa misyon bilang Mossad agent. So dito na nagsimula ang pang-espiya niya. At noong 1961, namaalam na si Eli Cohen sa kanyang asawa at mga maliliit na anak na nasa Israel. Walang kasiguraduhan kung magkikita pa ba sila o hindi na. So si Eli Cohen ay ginawan ng panibagong identity ng Mossad. Sa kanyang bagong identity, dito ang pangalan niya ay pinalitan ng Kamel Amin Tabet bilang isang Syrian businessman na naninirahan sa Argentina. Umalis siya sa Israel gamit ang passport bilang Eli Cohen. Paglapag sa Zurich, Switzerland, dito niya ipinalit ang kanyang passport bilang si Kamel Amin Tabet at lumipad siya patungong Buenos Aires, Argentina at dala-dala ang bagong identity bilang si Kamel Amin Tabet. Nung nasa Buenos Aires na siya, pinuntahan niya ang Arab community at naglaan ng mahabang panahon para may pag-socialize. Taong 1962, nagtungo si Eli Cohen sa Damascus bilang si Kamel Amin Tabet at dito tuloy pa rin siyang nakikipag-socialize sa mga Arab tulad ng ginagawa niya noong nasa Argentina pa siya. Naglalaan talaga siya ng oras sa pakikisama sa mga Arab at nakikinig ito sa mga chismis pagdating sa usaping pampolitika ng Syria. Kalaunan, nagpaparty pa nga itong si Eli Cohen sa kanyang tinitiran sa Damascus na dinaluan ng matataas na opisyal ng Syria, mga malalaking negosyante at marami pang iba. Sa party na ito, talagang maraming alak ang pinainom ni Eli Cohen sa kanyang mga bisita at kumuha pa ito ng mga prosti. Nung lasing na ang mga matataas na opisyal, dito na nila sinimulang i-open at pag-usapan ang patungkol sa kanilang mga trabaho at kung anong mga plano ng Syrian Army. Siyempre si Eli Cohen ay nagpapanggap lang na lasing at sumasabay lang siya sa usapan. Ang bawat detalye ng impormasyon na nakakalap niya ay talagang maiging tinatandaan niya